Bakas pa rin sa alaala ni Tatay Jaime nang atakihin ito ng high blood noong January 2024. Bigla na lang po kung nanikip yung kwan ko, yung panga ko. Nanikip na lang na gano'n. Biglang naman. Tapos na 220/210 ang BP ko. Pero dahil nakasakay ito sa taxi, minabuti niyang dumiretso na agad sa pagamutan. Dinala ko yung sarili ko sa hospital. Pagka gano'n, after few findings, kinuha na ako ng dugo, tinest yung dugo ko, laboratory. Yun nga, ang result ng MRI, meron raw ugat na namamaga. Ang high blood po, tsaka atake sa puso, hindi po natin alam kung kailan natin. Kaya kailangan din po ng CPR na lalo na kung ganyan po, tridor po kasi sakit na yan eh. Hindi po siya basta-basta bigla-biglaan na lang po dumaan. Ilan lamang si Tatay Jaime sa milyon-milyong Pilipino na mayroong sakit sa puso at anumang oras ay maaaring atakihin. Kaya naman ayon sa Baguio City Health Services Office, mahalaga na dapat alam ng bawat Pilipino kung paano magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ito ay isang paraan para muling dumaloy ang dugo sa utak at sa puso. Kaya sa paggunita ng National Cardiopulmonary Resuscitation ngayong araw, July 17, itinuro sa mga kabataan at mga may edad ang basic CPR. Being conducted po nationwide naman siya. So not only here in Baguio, so we're just following the guidelines of the DOH na mag-conduct din po tayo dito sa atin sa syudad ng Baguio. Hindi siya napipili. Ibig sabihin kahit anong lugar, kahit kanino. So dapat prepared tayo all the time. So irregardless kung may training ka or wala, nakagraduate ka or wala, dapat alam mo itong mga ganitong mga training which is CPR. Ayon sa Baguio City Health Services, isa ang hypertension at atake sa puso ang pinakakaraniwang dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Mataas pa rin, no? Number 1, number 2, no? Top morbidity and top cause of death, no? Yung ating cardiovascular diseases, hypertension, pneumonia. So more of the respiratory, kaya we are also asking each and everyone to go to their nearest health center, to have the risk assessment, magpa-assess sila, ano ang kanilang mga risk illnesses that can put them, can bring them to some complications later on in life. Ayon sa Republic Act 10871 o ang Basic Life Support Training in Schools Act, sa edad na 7 hanggang 8, kailangang alam ng bawat estudyante ang basic cardiopulmonary resuscitation. DepEd is already starting with this kind of program sa mga curriculum po nila. As soon as possible, the patients started collapsing. Hindi na nag-response, di huminga, immediately activate your 911, immediately start CPR, immediately. Because ang puso at ang utak, kailangan continuous ang flow ng dugo. As much as possible, hindi siya humihinto. Malaking hamon daw ito lalo pat 13 Pilipino ang namamatay kada oras sa bansa dahil sa atake sa puso. Ayon yan sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noong 2024. Malaking tulong sana kung lahat daw ng mga Pilipino ay may kaalaman sa CPR, pero ang problema 77% o 2 sa 10 Pilipino ang mayroon lang kaalaman sa CPR, ayon yan sa Department of Health. Maliban sa mga inatake sa puso, magagamit din ang CPR para i-revive ang mga nalunod. We will be able to be a potential lifesaver. In less than 10 minutes, we will be able to bring the patient back to life. Kung wala namang sapat na kaalaman sa pag-CPR, agad tumawag sa 911 emergency hotline ng Baguio Command Center para sa agarang serbisyong medikal. Angel Arquero, RNG News.